Ayun, simulan po natin, attorney, doon sa mga discounts ng mga senior Mhm. citizens, Madami po kasi ang nagrereklamo, tungkol sa hindi po nasusunod na senior citizen discounts. Ito yung 20%, ano po? Ano po yung Mhm. mga konkretong hakbang, ng inyong ahensya para po mapanagot, yung mga establishmento na lumalabag po? Mm. Marinela, meron tayong 16 regional offices, no, Mm. nationwide. At ang ating mga regional directors ay aktibo na inire-report nila sa DTI kung mayroong mga paglabag sa mga diskwento na dapat na makuha ng ating mga senior citizens. At tayo din ay nagre-refer naman din sa OSCA para Mm. makapag-imbestiga. Dahil ang OSCA din ay may mandato na mag-imbestiga sa mga ganyang mga violations. At kung mayroong mga violations, inire-refer nila yan sa Department of Justice para sa kaukulang pagsasampa ng mga kaso sa mga violators. Pero dapat mag-imbestiga muna sila. Mm. At nakakatuwa na ang Integrated Bar of the Philippines, yung mga abogado dyan, yung mga miyembro, ay handa din makipagtulungan sa atin pagka may mga report ng ganyang mga violations. At ang IBP ay committed na ipagtanggol ang ating mga senior citizens, Mm. lalo na itong mga indigent senior citizens Citizen. natin. Mm. Napakalaking tulong po kasi, attorney, yung 20% discount, na Yes, nakukuha. oo. Oo. Malaki yan. Sa gamot, Opo. no? Mm. Oo. Kaya lang kailangan laging may reseta. Opo. Oo, nadala. At saka Mm. sa mga restaurants, pakita lang yung ID. Pagkain. Oo. Oo, meron pa diyang VAT exemption na Mm. kasama. So malaking bagay sa ating mga senior citizens yan. Opo, At pagdating naman po, sa pensyon at yung financial assistance, attorney, may mga Mm. ulat po na delay daw or kailangan na kakulangan sa pensyon at financial assistance nga, Paano nyo Mm. po ito tinutugunan at kailan po kaya makakaasa ng talagang konkretong solusyon ang mga senior citizens natin? Kasi sa ngayon, ang social pension ay nanggagaling sa DSWD. Opo. Kaya kung nakakarating sa amin ang mga complaints, no, Mm. reklamo tungkol sa hindi natatanggap ng mga social pension benefits, ay inire-refer namin yan sa DSWD. At ang social pension na yan ay ang nakakatanggap lang ang mga indigents. Hindi lahat ng mga seniors ay pwedeng tumanggap Mm. ng social pension. Ang inaasahan natin na magkakaroon ng pension ang lahat kung mapapasa ang Universal Social Social. Pension na Mm. hinihintay natin. So, ang ano naman, tayo naman nakikipagtulungan lagi tayo sa Kongreso, sa ating mga miyembro no, na miyembro doon na nakasangga natin na sana kung maaari ay makapagbigay pa ng kung ano man ang mga serbisyo na nararapat sa ating mga senior citizens. Ayun, At At ang binibigay lamang, Marinela, ng opo. National Commission of Senior Citizens, yung tinatawag na cash gift. Ito yung Mm. pag narating mo ang age 85, 80, 85, 90, 95, makakakuha ka ng 10,000. At pag 100 years old, makakakuha naman ng 100,000. 100,000. Mm. At mayroon pang counterpart na ibinibigay dyan ng LGU na bukod pa sa amin, sa National Commission, nagbibigay din ng LGU. Kaya Mm. lang, kailangan mag-apply. Mag-apply sa OSCA offices kung saan sila nakatira. May mga OSCA naman sa lahat ng ating mga munisipyo. Mm. Apply sila at pagkatapos titingnan yung kanilang mga papeles, may requirements at isusumite yan sa atin sa commission para maibigay namin yung Cash. 10,000 na due sa kanila or 100,000. Ayun, napakaganda rin nun, cash gift. Oo, Oo, ang laking oo, tulong kasi po, Oo. malaking tulong. Tapos yun pang ating mga LGUs nakakapagbigay din ng counterpart kung ano man ang makakaya nila, tumutulong sila at nagbibigay sa ating mga kababayang seniors Mm. So, na lahat yan mayaman, mahirap, mahirap, lahat ay mabibigyan. Opo. itong cash gift Mm. lahat qualified basta na-reach yung milestone age.
Oo. At basta Mm. submit po sila 'no, ng mga Basta requirements, oo. nakapag-apply, importante Nakapag-apply, maka-apply kasi oo. wala kaming basis naman Marinela, 'di ba, ng Sa dami pagbigay. po ano, oo, sa Sa dami ng dami, seniors, oo. oo. Kasi ngayon, marami na tayong matatanda. Yung Mm. aging population ngayon is almost na tayo 11 million. Wow, dami So ano, oo. marami na din na nagke-claim ng yung mga 80, 85, 90, 95 dahil mas mahaba ngayon ang buhay ng mga seniors, mga tao at, Mm. kasi mababa na ang mortality rates. At ang fertility rates naman mababa din. Kaya nagkakaroon na tayo ng aging population. Opo, ano. So, pagdating naman po attorney ano sa benefits at healthcare ano, yung patuloy po na pagtaas nga ng presyo ng mga gamot at healthcare ano, Mhm, sa tingin mhm. niyo po ba ay sapat pa no, yung kasalukuyang benepisyo para sa mga seniors? Lagi natin nakikita na dahil sa malaking gastusin parang kailangan pa rin ng kaunting Dagdag, tulong na oo, manggagaling sa gobyerno. Kaya nga yan inumpisahan dito sa yun Universal Social pension, Pension, opo. 'no. Basta kung ano man ang mga kailangan pa, ang komisyon ay handang tumulong at recommend sa ating mga, mambabatas kung ano ang puwedeng maibigay sa ating mga seniors. Ayan, ginagawa ng paraan ano ni na Chair kung paano madadagdagan ano, yung Mhm, tulong para sa mhm, mga mhm. matatanda ano. Oo, at saka kung puwede pang malakihan yung discount, Mm, ano pa ang puwedeng maibigay ng mga may, kagaya sa tubig meron tayong discount, discount. sa elektrisidad meron tayong discount, baka posible din na mataas na tumaas yung discount na 'yan, 'di Mm, ba? opo Yun, yung ano, mga gano'ng mga bagay tulong, na puwedeng opo. makatulong ang komisyon. At paano rin niyo naman po sinisigurado, attorney, ano, yung Mm, na naaabot po, lalo yung sa mga malalayo, sa mga liblib na mm, lugar, ano, na mga mm. senior citizens natin, ano, na hindi rin po sila napag-iiwanan naman ng mga programa ng ating Hmm. Hindi pamahalaan. talaga sila maiiwan dahil kasi meron tayong 16 regional offices nationwide at aktibo naman itong ating mga regional directors. Masisipag naman sila at meron tayong mga tao diyan na masisipag din at, in fact lagi silang busy sa pagbibigay ng gifts sa ating mga senior citizens. Mm, Libo-libo ang binibigyan natin nationwide. Bukod pa sa kanilang, pag-aasikaso ah, sa mga reklamo na dumadating at sa mga programs, meron silang mga programs na na ka-partner ang ating mga different agencies in mm, government like halimbawa na sa livelihood, sa health, sa DOH, yung sa livelihood, sa DOL, marami silang ginagawa para, ah, matulong. mabigyan ng serbisyo ang ating mga seniors. Ayun ano, talagang walang pagpapabaya at talaga naman Oo, ang oo. kapakanan ano ng mga seniors Mhm, talaga namang mhm. sinisigurado ng ating Yes, oo, pamahalaan yun ano po. naman. Oo. At Mhm, pagdating naman po, alam naman natin ngayon na digital na attorney ano. Paano po dahil alam naman nating maraming seniors po ano ang nahihirapan pagdating sa digital system ano, yung mga online mhm, mhm, bookings, yung mhm, mga ganun po ano. Ano naman po kaya ano ang ginagawa ninyo para gawing mas accessible po ang mga services para sa mhm. ating mga seniors? Yung ating mga regional offices, nagsasagawa ng digital literacy at cybersecurity training para maturuan ang ating mga senior citizens kung paano gamitin itong Mm. makabago 'tong teknolohiya na 'to, 'no. Opo. So, at katunayan yung ating mga regional offices ay nagsasagawa na nga nitong training program nito at ang katuwang natin diyan ang DICT. Mm. Dahil, itong ating mga senior citizens, hindi sila digital literate, 'di ba? Mm. So, sana makatulong yung kanilang mga anak, apo na Opo. pag-assist sa Kaagapay ano. kanila, makapag-assist, 'no? Kahit na doon sa pag-register sa ating website para maging para malagay sa ating database na dapat makatulong sila. Ngayon meron tayong, inilunsad na Digital National Senior Citizen ID sa eGov PH app at katuwang natin ang DICT para diyan sa ID na 'yan.
na kahit sa mga mobile phone, sa mga telepono lang, mabilis at mas accessible na ang pagkuha ng benepisyo, mga diskwento, dahil meron na tayong digital ID. Kailangan lang makapunta diyan sa eGov.ph para magkaroon ng ID. Makapag-register, ano? Para Oo. maka-register, Sabi yun. nga ni attorney kung siguro naman may apo, may Mm, anak, ano, mm, or ano na mm. makakatulong. Kung hindi, Oo. sabi nga ni attorney, may mga regional offices naman na po pwedeng Mm, lapitan, ano, para mm, mm. mahinga ng tulong din, ano, kung Tsaka sakasakali. Marinela, gusto Opo. naming mailunsad at ino-urge natin ang lahat ng mga local government units na magtayo ng senior citizen center. Mm-mm. Kasi nasa batas na yan since 30 years ago. Dahil pagka may senior citizen center, may mapupuntahan ang ating mga seniors. Kung sila'y nalulungkot, pupunta sa center kasi magpo-provide dyan ng mga recreational Recreational. activities. Tapos kung may mga problema sila, pwedeng may makatulong na siguro na mga na pwedeng tumulong, magbigay ng legal assistance. O kaya kung gusto magtrabaho, magpunta sa center at sabihin na gusto kong magtrabaho, malakas pa ako, at makikipag-coordinate naman ang center at ang komisyon sa Department of Labor and Employment. Kasi mga 60 years old, malakas pa yan eh. Opo. Pwede pa yang magtrabaho. At in fact, nakapag-train kami ng ah, mga tour guide. Tour guide. Yes, Opo. at sila ngayon kumikita at happy. At ire-replicate natin yan sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism. Kaya importante magkaroon tayo ng senior citizen center at yung aming pinagkakabisihan na kumbinsihin ang ating mga LGUs na magtayo. Mandato nila yun nasa batas na yun for every city or municipality. Opo. At Chair, Yun. isa nga sa inyong mga naging tour guide ngayon, ano, ang dati pong station manager ng Radyo Yan, Magazine. oo, oo. Oo, Opo. alam mo Oo. nag-e-enjoy na siya, kumikita pa at Mm. natutuwa naman ang ang mga tourist dahil marami siyang kaalaman tungkol sa history ng Pilipinas. Opo. At attorney, ano, kung Mm. meron pong pagkukulang na maituturing, ano, ang kasalukuyang sistema para sa mga senior citizens, ano po kaya yon at paano nyo po ito tinutugunan? Kasi bago pa lang ang komisyon, Mm. 'no? Kaya kung ano man ang mga pagkukulang, nakikita natin tungkol sa mga benepisyo, ay natin yan, nagpo-focus tayo diyan. Ano pa ba ang mga dapat gawin ng komisyon? Ano pa ba ang dapat ang mga programa na dapat na maipatupad kasama yung mga ating mga kasamahan sa mga ibang agencies of government. Dahil kasi nasa batas yan na kailangan magkaroon ng mga programa, ang mga tinukoy na mga ahensya na programa para sa ating mga senior citizens. Yan. Kaya tinitingnan natin isa-isa lahat na ngayon, yung mga mandato para Mm. mapalakas natin ang komisyon. Ayan. At meron din pong mga ilang cases, ano, ng pang-aabuso at neglect sa mga senior citizens, ano. Ano po kaya yung mechanism ninyo para maprotektahan sila at mapanagot po yung mga nang-aabuso? Kasi yung mga ganyang complaints, 'no, ah, ang dapat mag-imbestiga yung OSCA. Mm. Ngayon, kung ang OSCA ay magiging proactive, 'no, at talagang gagawin nila yung kanilang tungkulin na kasama naman kami diyan sa komisyon kung kailangan nilang assistance, ay mababawasan siguro yung mga nangyayaring elder abuse kasi walang masyadong nagre-report. Mm. Dahil kasi ang mga naaabuso yung mismong miyembro ng Pamilya. pamilya. Mm. Oo, parang napapagod sa pag-aalaga Opo. o nagsasawa at dahil nandiyan na lang sila sa bahay at Wala nang hindi na pakinabang. hindi na Opo. nakakatulong. Pero dapat isipin nila ng ating mga kapamilya na noong kabataan nila sila ang nagpaaral, sila ang
tumulong upang sila ay magkaroon din ng pamilya at Mm. dapat naman tayong magbigay ng kaukulang respeto at pagmamahal. Palitan natin ang pagmamahal, yung binigay ng pagmamahal sa atin na ating mga magulang. So mayroong elder abuse bill na sa Kongreso na kung maaari ay sana agad makapasa. Dahil ang DOJ, ang Department of Justice naman, basta pagka mayroong nagkaroong investigasyon at na-file, mandato ng DOJ na In- i-prosecute itong mga may mga reklamo na to, mga kaso na to. At itong aming elderly data management system, ito medyo may kulang pa na kailangan natin ding ah, mapalakas, no? Dahil ang registration ngayon out of 11 million, 9.2, more than 9 million pa lang. Ang dami na nating mga senior citizens. Kami pala, I don't think, Marinela, na senior ka pa. Kami, Malapit na senior po. ka na. Hindi pa naman po, attorney. Malapit pa So, lang. kami mga seniors, may kulang pa na pagpaparehistro. Dahil pagka yung universal pension, naaprubahan na yan, makakatulong ang ating database. So, sa mga hindi pa nagre-rehistro, naku, magparehistro na Oo kayo. nga, sana sa Nako. mga nanonood, Oo. magparehistro na. At saka, pagka magpupunta sa OSCA, sabihin na, malapit na akong mag-80, mga months before. O malapit na akong mag-85, months before, mag-apply na para ang gusto namin sa komisyon, matanggap nila ang kanilang cash gift. Tawag natin dyan, cash gift. Apo. Matanggap nila sa birthday Oo. nila. Para may pang-birthday, ano po, Para may Chair? pang-birthday, Oo. Para oo. masaya ang birthday. Oo, lalo na kung centenarian. Naku, Mm. Marinela, nakakatuwa. Pag binigyan mo ng 100,000, Opo, mayroon nako. pang counterpart sa LGU na LGU. posibleng 100,000 1,000 din. din. Nako, ang ganda nun, ano? Talagang Oo. talagang natutuwa itong ating mga centenarians na kahit na kung dahil sa katandaan medyo konti na lang ang ngiti, Oo. pero pagka nakita naman yung cash Yung gift, oo. napapalaki ang ngiti. Oo. Sa laki ba naman po ng halaga, talaga namang matututong ngumiti, ano? Oo, Opo. oo. At Nakakatuwa, oo, nakakatuwa. sabi nga natin, talagang ang mga sabi nga, hindi naman sa ano 'no, lalo yung mga centenarians na, 'no, konting panahon na lang, biruin mo makakatanggap ng 100,000 kung may counterpart pa, abay napakalaking halaga nun, ano? Oo, pero yung 10,000 ano mo, kahit na hindi naman masyadong malaki, malaking tulong pa Pa rin rin, at opo. masarap ba yung makatanggap ka ng regalo sa iyong pamahalaan, 'di ba? Opo, At naku. meron pang congratulatory message si President Marcos. So meron kang letter na manggagaling from the President. Yun pa lang, panalo na, ano po, may Panalo kasama na, pang oo. cash, oo. Yun, may kasamang Opo. cash. At attorney, ano, paano nyo naman po hinihikayat, ang ating mga seniors na maging Mhm. active po sa advocacy para sa kanilang mga karapatan? Ah, Yan ay nangyayari at mangyayari kung yung ating kasama sa media ay tutulong sa atin sa awareness campaign. Opo. No, halimbawa na, may mga senior citizens tayo na na-scam. Mm. Kung na-scam, pwede tayong mag-report. Paalam sa amin at i-report naman namin yan sa CICC ng DICT, yung cybercrime. Mm. At kung makikinig sa ating programa, Opo. sa mga programa, sa ating radio magazine, no? Nag-iimbita tayo ng mga representatives from PhilHealth, representatives from sa mga ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay paliwanag kung ano ba yung mga matatanggap na ating mga senior citizens. Kagaya noon, yung meron kaming from the Energy Regulatory Commission, nag-invite kami. Yung sa PhilHealth nga, yung sa Yakap, na pwede kang magpunta sa Yakap Center and then makakuha ka ng libreng gamot, libreng medical advice. Yung mga ganun, iniimbita namin para malaman ng ating mga senior citizens, ano ba yung mga pribilehyo nyo? Ano ba yung mga discount na makukuha nyo? Kunin nyo, opo.
Opo. Kaya sa susunod na ano, sa susunod na ano natin, na show sa Radyo Magazine, nag-invite kami ng taga-ano naman, taga-SSS para dun sa mga Mm. pensioners 'no, na kumukuha ng pensyon sa SSS, 'yan. Through our program paalam kami sa mga ating senior citizens kung ano ba ang yung mga karapatan, kung ano ba ang puwede niyong Benepisyo. mapakinabangan sa ating mga ahensya ng gobyerno at lalo na dito sa komisyon. Ayun ano. At Mm. panghuli na lang po, attorney, ano po kaya Mm. yung pinakaimportanteng paalala nyo para sa ating mga senior citizens? Oo, sa ating mga na pinakamamahal nating mga senior citizens. At, kayo po ay haligi ng ating lipunan at, patuloy naming isusulong ang inyong kapakanan. At umasa po kayo na ang komisyon ay patuloy na magsusumikap para mapalakas ang inyong benepisyo at maprotektahan naman ang inyong karapatan. At hinihikayat namin kayong mga aktibo sa pakikipag-ugnayan sa aming mga tanggapan para mas mapabilis naming matugunan ang inyong pangangailangan. At ang lagi kong sinasabi, mag-register para Mm. makuha ang mga benepisyo at kung ano man ang mga tatanggapin pa mula sa ating pamahalaan. Ayun abangan nyo po ang Golden Heart. Yes, Every attorney. Friday po yan, 2 to 3 Oo. in the afternoon. Ayan, kasama po si Attorney Merceditas Gutierrez, ang chairperson po at CEO ng Yan. National Oo. Commission of Senior Citizens para po Maram nalalaman nyo, mm. na-update po kayo sa mga karapatan, sa inyong mga benepisyo na maaaring matanggap at mga padating na biyaya. Ayan, makinig po kayo tuwing Biyernes yan, 2 to 3 ng hapon. Muli po, Attorney Merceditas Gutierrez, Chairperson and CEO, maraming salamat po at mabuhay Maraming po maram kayo. maraming salamat din, Marinela.